Sa Aklan, may ilang residente sa mga delikadong lugar ang tila ayaw lumikas sa kabila ng panawagan ng mga otoridad. Makibalita tayo kay Steve Dailisan. Steve? Okay, Mark, andito tayo ngayon sa Kalibo Sports Complex. Napakakadaan lang nung bagyong Yolanda dito. Napakalakas pero Mark, yung naging pagbukso ng hangin na may kasamang ulan. Kanina hindi ko malaman kung saang direksyon yung hangin kasi parang umiikot siya. Hanggang doon sa pinuntahan namin, doon sa tinuluyan namin na gusali, nasa third floor kami, napapakas na talaga kami dahil zero visibility, tapos kalimatanan yung pagpiparan ng mga yero, merong mga isang bubong yung nilipad, merong yung mga kasira sa isang gas station, yung parang maliit na opisina, nasumba yun. Tapos merong yung mga marami sa mga bahay, marami mga punong nasumba. Sa ngayon, dito sa Kalibo Sports Complex, yung ngayon, yung mga evacuees dito, nakikita ko lumalabas sila, hindi ulit kasi maging itong evacuation center na ito, mission complex, ito, namukos yung yero, kaya nababasa rin ng mga evacuees. Kaya nga ilipas sila, isang sapayahan, dito pa rin sa Kalibo, para silang matulugan. Meron dito mga naka-wheelchair pa ito, yung iba sa mga nililikas dito, mga matatanda. Ito, nakita ko, inuuna muna kasi yung mga bata, kayo mga babae, pati yung mga may kapansanan, sila yung mga unang isinasaka, yung iba sa ambulansya, yung iba naman inililipat doon sa iba pang mga evacuation center. Sa ngayon, maraming mga nagkalat at nagtumbahang puno dito. Yung kalsada, maraming mga yero, yung mga nagliparan. Meron ako nakita dito isang establishmento, yung parang konkreto, parang nabiyak naging nagkapiraso dahil siguro ito sa lakas bagyo rito at yung tumamang hangin. Sa ngayon, malakas yung hangin, makulimlim pa rin yung panahon. Pero mas mailigin natin yung panahon ngayon dito sa Kalibo kumpara noong alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, Mark. Maraming salamat Steve Dailisan.